Pinakbit po ang aking lulutuin ngayon. At ang una ko pong gagawin ay igayak po ang panahog. Hahayaan ko po itong mag golden brown sa sarili po nitong mantika. Papakuluan ko lamang po ito sa konting tubig na may asin. At ise-set aside po muna. Maggisa na po tayo ng bawang. Halo-haloin lamang po hanggang sa mag golden brown po yung ating bawang na inilagay. Pagkatapos po, isunod na po natin kaagad ang sibuyas. Ganon din po, halo-haloin lamang po natin hanggang sa medyo lumambot na po yung ating sibuyas. Pagkatapos po, isunod na po natin ang kamatis. Isasangkot na lamang po natin ang kamatis hanggang sa medyo magbago na po yung itsura nito. At pagkatapos po, ilalagay naman na po natin yung ating alamang kung saan ito po yung magpapalasa po din sa ating lulutuin pinakbit. Sasangkotsahin lamang po natin mabuti yung alamang dun po sa mga nauna na po natin panangkap. At dyan nakikita niyo po na hinahalo-halo ko lamang po ito. Kasi po pagkayari po natin na isang kutsa, susunod na po natin ilagay yung ating pong panahog. Heto na, ilagay na po natin yung ating panahog na itinabi po natin kanina. Halo-haloin lamang po. At isang kutsa pong mabuti. Kaya po natin masangkot siya yung panahog dun po sa mga naunang panangkap. Timplahan na po natin ng konting paminta. Kapag nailagay na po natin ng konting paminta, halo-haloin lamang po natin ulit ng konti. Kapag naisangkot siya na po natin yung mga naunang sangkap, i-ready na po natin. Kasi lalagyan na po natin ng konting tubig para po noon maisunod na po natin yung ating mga kulay. Kapag nalagyan na po natin ng tubig yung ating pong niluluto, ipapaalala ko po lamang ang ilalagay po nating tubig sapat lamang po, hindi po marami kasi po medyo nagkakaroon din po ng katas yung gulay kapag inilagay na po natin. So makikita po ninyo dito, hinayaan lamang po natin kumulo at nilagyan po natin ng konting pampalasa. Pagkatapos po ay sinunod ko na po agad ang kamote kasi ito po yung pinaka medyo matagal pong palambutin sa ating mga gulay. Pagkatapos po nun, isinunod ko na din po kaagad yung okra at saka po yung sitaw. After po ng okra at sitaw, nilagay ko na rin po yung ating hiniwang mga talong. At pagkatapos ko pong mailagay yung talong ay hahalo-haloin lamang po natin kasi para po magpantay. Ito po kasi yung mga gulay na medyo matagal pong palambutin. At pagkatapos ko pong mahalo yung pong mga naunang mga gulay, isinunod ko na din po kaagad yung ating pong hinimay na sigarilyas. At ipinaibabaw ko na po dito yung hiniwa po nating ampalaya. Pagkatapos po ay sinalansan ko na po sa ibabaw yung aking pong paboritong repolyo. Pagkatapos pong mailagay lahat sa ibabaw yung mga hiniwa pong repolyo, nilagay ko na rin po yung ating sili. So yung sili po ilalagay lamang po natin sa ibabaw. Pagkatapos po, tatakpan na po natin at hahayaan po munang kumulo hanggang sa maging half cook na po yung ating mga gulay. So this time po makikita po natin kumukulo na po yung ating nilulutong pinakbet. Tinanggalan ko po ng takip para ma-check po kung yung ating po bang mga gulay ay half cook na. So hahalo-haloin po natin para ma-check po natin kung nagpantay po yung lambot ng ating mga gulay sa niluluto po nating pinakbet. Medyo matigas pa po kaya tatakpan po natin uli at pakukuluan ng konti. So this time po, ready na po yung ating pinakbet. Pwede na pong kumain. Thank you po sa panonood. Enjoy your watching po. God bless po. Bye-bye.